I have these lucid dreams where I can't move cause I'm lost in the way you. Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, pag-uusapan naman natin kung ano-ano at magkano nga ba ang aking binayaran sa pag-renew ng business permit. Ayun. So, ayun, ang unang-una syempre yung homeowner certificate na nagkakalaga guys ng 100 pesos. So, yung pangalawa naman guys ay ang barangay business clearance. So, ayun, nagkakalaga naman siya ng 650 pesos sa barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. So, ayun. Ito guys na barangay clearance saka homeowner certificate. Guys, nagkakaiba-iba to. Iba-iba bawat lugar at bawat barangay sa atin. Kahit dito sa San Pedro magkaiba. Kasi guys, may nakausap ako. Landayan guys, ang barangay clearance nila guys is 500 pesos. Guys, sa Australia naman guys, ang barangay clearance sa Manila nagkakalaga lang ng 300 pesos. So, ayun, iba-iba bawat barangay dito sa atin. Hindi ko lang alam yung iba pa kasi yun kasi nakausap ko yung mga kasabayan ko, tinanong ko lang sila. And ang next guys ay ang mayor's business permit. Ayan. So, ito naman guys, nagkakalaga lang naman to guys ng 500 pesos. 500 pesos. So, kaso nga lang, dito sa mayor's permit, bago may release sa'yo, ako guys, nakaubos ako ng, mabot siya guys ng, ito, sa mayor's permit, mabot siya ng, ayan, kita nyo ba? Mabot siya ng 13,436. Ayan, mabot siya ng 13,436. Bakit? Ang naka-indicate kasi dito guys, ayan, yung mayor's business permit, 500 lang. Pero, ang mas mahal guys is yung business tax. So, naka-indicate doon sa business tax is, sa akin, inabot siya ng 8,760. Ayan, may kalakihan na siya. Then, yung other fees niya guys, ayun, malaki-laki din siya, ay umabot ng 3,308. So, ano-ano nga ba yung other fees nun? So, andito guys, yung environmental fee, na nagkakalaga ng 550. Tapos, annual building inspection fee na nagkakahalaga naman ng 320. Tapos, sanitary inspection fee na 150. At zoning inspection fee na 288. At saka, signboard or billboard. Hindi ko alam kung ano yon kasi wala naman silang binibigay na ganun. Nagkakalaga ng 200 pesos. Hindi ko alam yun kung ano yun. Kung ano yung signboard na yun, or billboard. Tapos, yung sticker fee na nagkakalaga ng 50 pesos. Ito yung sticker fee kasi guys, ito yung sticker na dinidikit na lang doon sa ating mga plate. Yung year 2019, saka full pay o quarterly yung payment. So, yun yun. Yung sticker fee na worth 50 pesos. Tapos, meron naman ditong Senro certification na nagkakalaga ng 100 pesos. At, so yun, kasi sinama na rin pala nila dito yung barangay clearance fee ng San Antonio ng 650 pesos. Saka, ayun ang malaki-laki, yung garbage collection fee na nagkakahalaga guys ng 1,000 pesos. Ayun. Magkaiba pala yung environmental fee saka garbage collection fee pa. So, ayan. So, ayan. Saka guys, meron din siyang separate. Ito kasi, kaya umabot siya ng 13. Kasi dito, naka-indicate lang 12,568. Tapos, bukod pa yung Bureau of Fire niya na 571. At saka meron pa ditong isa pa yung tax ito. Yan. Nagkakalaga ng 297.
Ayan. Kaya ayun, bago sa akin na-release yung mayor's permit, ay umabot siya ng 13,436. Yung mayor's, ano lang yan, mayor's permit lang yan, bago na-release. Kaya ayun guys, lahat ng expenses ko ngayon sa business permit na yan ay umabot ng 13,776 ang total niya. Guys, yung pinakita ko kanina na binayaran ko sa business permit, mayor's permit, and something, ay iba sa inyo. So, example lang din yun. Yun yung binayaran ko. Pero sa inyo, yung iba din. Kasi, iba-iba naman tayo ng income, iba-iba tayo ng hanap buhay, or, ayun, iba-iba bawat, negosyante na babayaran. Kasi, depende yon sa income at sa negosyo mo. Yung DTI certificate naman, guys, hindi pa ako nag-renew ngayon. Kasi ito, guys, na DTI certificate naman, guys, is good for 5 years na siya. So, kinuha ko ito, dati pa, year 2015. So, hanggang ngayon, 2020, magagamit ko pa siya until 4th day of August. So, kailangan ko na mag-renew sa August nito. Ito naman, guys, kinuha ko dati sa Calamba. Pero parang ngayon, meron na ata dito sa San Pedro o kaya Pasita. Kasi dati last year, nag-renew ako ng business permit. Sa mismong San Pedro, sa munisipyo, nandoon yung table nila, meron processing doon. Di ko lang alam ngayon kung meron pa din. So, ayun guys. Ito naman, nagkakalaga naman to ng 600 or 650 yung kuha ko dati nito. Kasi, yung kinuha ko kasi is for whole San Pedro. Para sa buong San Pedro to. Pwede kong gamitin. So, kunwari, mag-business ako sa langgam, sa bayan. Maaari kong gamitin to. So, hindi ko na kailangan magpanibagong kuha ulit. So, naisip ko kasing kunin to kasi baka sabi ko ako ng basar-basar sa bayan. Kung may mga okasyon, pwede ako magganan. Pero kung sa isang lugar lang, para dito lang Southville or para sa isang lugar, isang barangay, mababa lang naman yun guys, parang 300 pesos lang. Ayun guys, nakadepende kung ano yung gusto mo. Bali yung binayaran ko nung nakaraang taon is nasa 9,000 plus. Mabutata ng mga 10, lahat nakasama na yung ibang expenses. Ngayon, umabot ng 14, so bali halos magdodoble na halos yung naging expenses. So, ayun guys. Thank you for watching this video. Sana meron kayong nalaman at natutunan. So, don't forget to like and subscribe for more videos po. Thank you po for watching this video.